Ayan, si PRD ay nire-request ni Gloria Macapagal Arroyo na maging active siya ulit. Ito yung isa sa mga kinakakaba ng mga pulahan ngayon. Itong pagsasama ni Aling Maliit at saka ni Tatay Diggs. Tingnan natin itong balitang to bago tayo magpahinga. Ilang kumalat ang mga larawang ito ng pagtatagpo ng ilang dating matataas opisyal ng pamahalaan. Nagkasama sa isang salo-salo sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte. Naroon din si dating Senate President Tito Soto III at dating Executive Secretary Salvador Bejaldea. Sa paunang impormasyon mula kay Senator Bongo na present din sa salo-salo, isang simpleng kamustahan lamang ang nangyari at pagbabalik tanaw sa kanilang mga karanasan sa public service. Pero may kaunting kulay ang ibang mga pahayag ni Senator Go. Dahil sa tagpong iyon, sinabi ni Go na kinukumbinsi raw ni Arroyo si Duterte na maging aktibo muli sa politika. Kasi mga bossing sa edad ni PRRD, kasi he's 70 plus years old eh. Kapag ganyan ang edad mo tapos nag-relax ka, magiging slow ka talaga eh, kahit gaano ka katalino. Marami na akong mga kilalang ganyan na ang tatalino, tapos nung biglang nagpahinga, doon nagkasakit, naging mahina lalo, mas parang naging ulyanin na. So, tingnan mo si Enrile hanggang ngayon. Sharp pa din si Enrile. Hindi mo na siya maintindihan. Pero, pa rin siya, palaban pa rin yung kanyang mga pinagsasasabi, di ba? Kaya importante yun. Kasi kung si Tatay Diggs magre-retire na ngayon, ganun din naman eh. Medyo magiging slow siya, baka mas lalo pa siya magkasakit. Baka maganda nga itong paghikayat sa kanya na maging active muli sa politika kasi alam naman natin yung wisdom ng taong yan, kakaiba. Kaya kinumpirma ni Arroyo sa isang statement sa House Media. Si Duterte ngayon ang chairman ng partido PDP Laban at ayon sa presidente ng partido na si Palawan Representative Jose Chavez Alvarez, malaking tulong sa re-election ni senators ng partido kung magiging active uli sa politika si FPRRD. Maganda yan sa tatlong re-election ni senator ng PDP dahil kung siya ang magkakampanya, yung kanyang popularity will transcend to the re-electionist. Sa tanong naman kung napag-uusapan ba sa PDP kung tatakbo muli sa 2025 midterm election si Tatay Digong, ay hindi raw ito napag-uusapan sa partido. Marami kasing lumalabas sa haka-haka na baka tumakbo ring senador ang dating presidente sa 2025. Wala kami pinag-usapan na ganyan. Ngunit talaga pasyan niya lang yan. Kasi palagay ko hindi naman na niya kailangan maging senador pa. I mean, he's proven kumbaga na-prove naman na niya yung kanyang pagmamahal sa bayan. Hindi na niya kailangan magsilbi sa bayan para makatulong sa bayan. Feeling ko magiging stress lang yan. Pero kailangan maging active siya sa politika ulit in the sense na mag-comment siya doon sa mga issues na nagaganap sa bayan natin, mag-endorse ng mga magaling na talagang politiko, yun lang. Pero kung papatakboyin nyo pa yan sa Senate, siguro baka mahirapan na rin yung matanda gumawa ng batas Pero malay mo naman, malakas pa naman, tsaka matalino naman siya. Tsaka sigurado naman palilibutan niya yung sarili niya ng mga magagaling na mga tao. Which is wala yung ngayong administrasyon. Siyempre, yung ibang malapit sa kanya, nagsabi na rin na kung maaari, wag na siya dahil galing na nga siya sa pagkapangulo. Ngunit, pinakamagandang example, si dating Pangulong Gloria Arroyo, very active ngayon. Di ba? Kita mo naman. Lagi nag-attend pa nga ng session dito. Maybe yung mga suggestion ni dating Pangulong Gloria Arroyo is towards him running the campaign. Kasi may hatak nga siya Ayun yun. Run the campaign, mag-endorse, mag-comment. Kaya nga maganda sana yung gikan sa masa kung magiging regular yun para at least it will keep him sharp. The problem is, wala na SMNI So, wala nang show si Tatay Diggs. Sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Francis Tolentino ang mga re-electionist ng Partido PDP sa susunod na eleksyon. Para sa Diyos sa Partido PDP. Bato, Tolentino, si Bongo actually hanggang ngayon nagtatrabaho pa yan. Si Bongo, trabaho lang ng trabaho yan. Nanonood yan ng basketball kasi passion niya talaga yan Pero sigurado tayo na pag nanood ng basketball yan, maraming naipatayong
malasakit center yan. Yung ibang mga nanonood ng basketball dyan. Ano na ba yung mga current na mga pinagagagawa ninyo? O puro lang kayo Senate inquiry dyan?